Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Electrolytes sa low carb. Ano ba ang electrolytes para sa atin? Bakit kailangan inumin natin to? Okay? So, please share this live para sa mga naglo-low carb or kahit hindi naglo-low carb, kailangan nyo pa rin din ang electrolytes. Ano ba yung mga electrolytes na yan, no? Is it an energy drink? Oh, parang siguro. Kasi ano ang importansya ng electrolytes natin? Okay, to those who are new in this lifestyle, o ngayon nyo lang nababaltaan, o di ba? Uy, nagtanggal na ng kanin, nagtanggal ng tinapay, ng pansit. Lahat ng mga processed food, lahat ng mga sugary food, tinanggal. Hindi ka ba manglalata niyan? Yes. From the beginning, no, when you start this lifestyle, the low carb, the carnivore, the keto, yes, you will feel some weakness. May mga discomfort. Kasi if you are going to follow this lifestyle, bababa ang insulin ninyo. Once mababa ang insulin ninyo, you will be insulin sensitive. No? Mababa ang inyong insulin. Okay. Ang tendency ng ating katawan will be increase water excretion. Loss, yung mga electrolytes, yung mga sodium excretion sa ating katawan will be increased. Alam nyo na ha? So, kaya yung sa mga low salt, no, diet, hindi pwede dito sa low carb, ang low salt diet. Why? When you do the low carb, the keto, the carnivore, please make sure na may salt ang inyong food. Why? It will increase the excretion of your sodium. Okay? So, maraming mga kailangan natin pang pag-aralan, and this is why we need this electrolytes. So, isa-isay natin. No? Kaya nga, proper electrolytes will do the trick. Yung mga discomfort, tandaan ninyo ha, pagka nakakaramdaman kayo ng palpitation, to those who are starting the low-carb journey, alam ko, nakakakaba. Tugtug, tugtug, tugtug. Nakakakaba yan, no? So, sip your electrolytes. Alam niyo naman paano gumawa ng homemade electrolytes. Yung mga Oresol or mga hydrating solution, no, there are sugar in it. Okay? Kaya nga, titingnan niyo ano ang, if you are diabetic, tanggalin niyo po ang mga hydride kasi may sugar. So, much, much better yung homemade electrolytes na pinapagawa natin. So, ano ba yung mga component niyan? Okay? Sodium. Sodium, no? This is a component of our homemade electrolytes. Ito yung Himalayan salt or any rock salt po. Pwede na po yan. So, anong ginagawa niya? It's the essential for fluid balance, okay? And nerve function and muscle contraction. Hindi lang sa mga paa natin yan. Yung iba nagka-cramps, no? Potassium naman yun. Yung sodium, importante din yan sa electricity ng ating puso. Lahat, no? Kahit sa intestine natin, may mga electrolytes na involved dyan. Kaya, hindi lang po yung too much salt. No. Hindi po yan nagpapatas ng BP natin, ha? Yung too much salt. Ang mahalaga dyan sa salt natin, kailangan ng katawan natin yan to balance. No? Balance yung extracellular, intracellular na mga electrolytes natin. Balancing yan. Alright? So, mahalaga ang sodium. Yan yung Himalayan salt. Okay. Next is the potassium. Bakit importante potassium? Okay? It's the major electrolytes sa intracellular. Okay? So, ang kanyang function helps regulate heart function. So, hindi lang yung sodium, pati potassium.
Kaya ito magkakasama yan. Inaayos niya ang function ng ating katawan. Kaya yung iba, pagka nagkaka-cramps, you need electrolytes, not only potassium. Okay? Doon naman sa may mga condition na bagsak ang potassium, yung iba, kailangan salinan ng potassium. Nako, masakit po yan. Kadalasan, too much carbohydrates ito yung sa mga hypokalemic periodic paralysis, ito yung bagsak ang potassium ninyo. Kadalasan, pagka i-interviewin mo yung patient, malakas sa carbs, malakas sa pansit, malakas sa kanin. No? Kahit nakainan nyo ng banana, mataas ang potassium ng banana, no? Pero kahit nakainan nyo yan, hindi tataas yung potassium nyo if you are so prone to eating high carbs. Kaya tandaan ninyo, may na-admit po na mababa ang mga electrolytes. So, anong ginagawa? Sinusupplyan natin ng electrolytes. Kaya ang natin is, pagka nalaman natin na bagsak ang electrolytes, anong binibigay sa atin? Suero. Okay? Marami pong suero, may sugar, pero may suero din na walang sugar. May mga suero na mas mabilis na mag-hydrate ng mga pasyente. Kaya nakakatuwa, no? Pagkadating sa ER, latang-lata, pag sinuero na kayo, ayun, ang galing. Parang bumabalik na yung lakas ninyo. Kaya napaka-importante talaga ang electrolytes. So, ano yung potassium natin sa homemade electrolytes? Yan yung cream of tartar. If you have high potassium, tanggalin natin tong cream of tartar. Okay? If you have low potassium, much better, kailangan nyo inumin. Meron ako mga patient, no, na dehydrate. Sabi ko, uminom ng electrolytes, pero dahil takot sa asin, hindi naglalagay ng asin, takot sa asin, hindi nagtimpla ng electrolytes, or nagtimpla man, hindi iniinom, ayun, na-dehydrate. Ang nangyari, na-admit, sobrang baba ng sodium, baba ng potassium, kailangang iswero. Okay? Kaya kadalasan, if you are going to start a low-carb lifestyle, a keto or carnivore, if you have health condition, okay, tingnan natin ang inyong mga medication, mga diuretics. Kadalasan, pagka meron akong mga patient nagpapamonitor sa akin, tinatanggal ko na po ang mga diuretics. And ino-observe ko naman ang kanilang mga BP, ang kanilang heart rate, and nag-i-improve once they do the strict low carb. Kinakain ng mga real foods, not the junk, not the processed, not the sugar. Ito lang yun. Huwag niyong iisipin yung mga hindi nyo makakain, ang iisipin ninyo yung magigain ninyo na benefits of eating healthy foods. Yun ang importante. Huwag nyo iisipin yung, ako, hindi ko makakain tong cake, hindi ko makakain tong mga tinapay na favorite ko, ensamada or mga pansit. Bagkos, iisipin na lang natin, ano ang magigain natin when we do this? Ano? Lowers your sugar. Yung mga diabetic na dekada na hindi nyo pa rin nakokontrol ang inyong mga asukal sa katawan, sa dugo, eto na ang isang paraan. But you need to be monitored and guided by a physician when you do this. Kasi napaka-importante na merong nakakakita sa inyong mga sugar, sa inyong mga BP, and kung may mga symptoms kayo ng dehydration, agad-agad. Alam nyo, iba ang mata ng doktor pagka may mga ganyan, dehydration. Kaya, kailangan nyo pong magpag-guide dyan para hindi kayo mangamba. Alright? So, ayan. Then, magnesium. Ano yung magnesium sa ating homemade electrolytes? Yan yung Epsom salt. Okay? Kaya kailangan pa rin yan. Doc, kailangan bang may Epsom salt? Pwede bang wala na? Kailangan. Magnesium. Supports muscle function pa rin. Nerve signaling, no? Parang iisa lang yata function ng mga electrolytes na to. Yes! Okay? It can also help sa sleep ang magnesium.
So, pagka nahihirapan po tayo ng tulog, take your magnesium glycinate. Okay? If you are constipated, take magnesium citrate. It will help. Okay? So, pati fatigue, it will address that. Kaya nga, ang electrolytes is very important in our daily life. Alam mo, ito yung sinasabi ko sa mga nakakasama ko mag-bike, mga nagro-road bike dyan. Alam nyo, kung puro water lang tinitake nyo, nako, manlalata kayo. Kailangan nyo ng electrolytes. Dahil pinagpapawisan tayo. Lahat ng mga athlete pinagpapawisan. Hindi enough ang water lang. You need to have electrolytes to boost your energy. Okay? Para kang nakaswero niyan. So, napaka-importante. Kaya, hindi yan problem. Okay? Yung iba naman, nagtatanong, Dok, pwede ba sa mga hindi naglo-low carb? Yes, pwede. Why? Kasi, yung mga hindi naglo-low carb, anong trabaho nila? Sa outside, sa labas, naaarawan. Okay? So, napapawisan kayo dyan. Naiinitan, pagpapawisan kayo, tsak. You need electrolytes, hindi enough ang water lang. Okay? Dun sa mga nilalagnat, kadalasan, yan ang i-advise ko. Drink your electrolytes. Pag nilalagnat, it will help your body regulate the temperature pagka meron kayong electrolytes. Much faster yan. Okay? Hindi kayo madidehydrate, lalong-lalo na dun sa mga nagtatae, hindi kayo ma-hospital. Yung mga naglalagnat, yung nagtatae, no? Nagdadiarrhea, hindi kayo ma-admit if you are going to take electrolytes. Napaka-importante pala kahit hindi naglo-low carb, no? So, yan yung pinaka-importante. So, syempre, inom pa rin kayo ng water. But do not rely on water only. Make yourself, no, a liter of your electrolytes. Then, sip-sip lang, unti-unti. Okay? Para hindi tayo ihi ng ihi. Then, yung mga electrolytes na may sugar, tingnan ninyo ang sugar content. Merong ibang sugar content, 13 grams, that is 3 teaspoons of sugar na yun. Okay? So, masyadong matamis. Kaya yung mga inaakala nating mga electrolytes, when we drink that, tapos napakatamis, umiwas na kayo dun. Okay? So, lalong-lalo na kung insulin resistant tayo or may mga diabetes and may mga health condition tayo. Okay? Hindi lang pang hydration kasi ang ating electrolytes. Okay? Importante pa rin sa ating function ng ating mga organs. Ang heart, ang brain, ang intestine, andyan yan. Kailangan natin. Nire-regulate na ang mga system sa ating katawan. Yung nervous system, isa na dyan. Okay? So, you will feel more energetic. So, nare-revive ka. Yung nanghihina, when you start your low-carb journey, makakaramdam kayo ng weakness, makakaramdam kayo ng palpitation, makakaramdam kayo ng headache, dizziness. Sip your electrolytes. Malilesen yan or mawawala. Okay? Importante po ang electrolytes talaga. Now, if your symptoms or yung mga discomfort na nararamdaman nyo, hindi nawala sa pag-iinom ng electrolytes, baka naman gutom na kayo. Okay? Kung hindi man gutom, kung kakain nyo lang, ganun pa rin ang symptoms nyo, ang discomfort niyo, probably you need to sleep. Palagi na nagpupuyat. Ngayon, kung eto na-address nyo, hindi naman kayo nagpupuyat, that is the right time to seek consultation with your trusted doctor. Why? Kung continuous pa rin yung palpitation, yung headache, yung dizziness, baka hindi na yung electrolytes, hindi kayo dehydrated, hindi kayo gutom, nakakatulog naman kayo, baka merong pathological problem na yan. So, alamin niyo na, BP, yung sugar, or baka may iba pang pwedeng isipin. Kaya kailangan doktor na ang titingin sa inyo. Okay? Huwag niyong titiisin yan.
pagka tagal-tagal ng inyong mga nararamdaman, hindi na-address. Okay? Seek consultation. Wag nyong titiisin yan. Importante, meron kayong guide sa inyong mga doktor. Okay? So, sa brain function natin, kailangan electrolytes. Sa muscle, sa heart, no? Yan. Mga discomfort, ano yun? Cramps. Irregular heartbeat, ito yung mga palpitation. No? Yung iba, nararamdaman nila yung tibok. Pero pag uminom ng electrolytes, nawawala. Okay? So, need nyong i-address agad-agad. Okay? Kung hindi ma-address, seek consultation. Kung nalilito, seek consultation. Mas maganda na be safe. Hindi ko sinabing inom lang kayo ng electrolytes pero hindi na-address ang inyong mga palpitation, ang inyong mga discomfort. Okay? Seek consultation. Lalo na kung sumisikip ang dibdib ninyo with palpitation, kailangan nyo na ng doctor dyan. Okay? Huwag nyo hayaan na, huwag nyo pagpilitan pa rin yung electrolytes. Baka merong pathological problem and you need medical attention. Okay? Importante, alam ninyo kung ano ang magiging problema. Okay? Kadalasan naman talaga, once you do the low carb, no? Makakaramdam talaga kayo ng palpitation. Pero na-address siya ng sipping, taking electrolytes. Sodium, potassium, magnesium. Importante po yan. Pag hindi yan na-address ng electrolytes, consult agad ng doctor niyo. Mahalaga nga yan. Pagka nagpa-monitor kayo, meron kayong agad-agad na nakakausap na doktor. Okay? Huwag kayong maghihinayang, huwag kayong mahihiya. Ask, seek guidance. Napaka-importante sa health natin. Once na mag-guide kayo, maturuan kayo ng tama, alam nyo na kung ano yung tama at mali. And mas mapapanatag ang buong pamilya if alam mo yung ginagawa mo. Meron ako isang pasyente, no? Taga Malolos. Tinawag sa akin, ang kanyang heart rate, alam nyo, pandemic days pa yata ito, 190. No? Emergency. Talagang sabi ko, ang bilis ng tibok, 190. Ang normal is usually below 100 dapat yan. 100 below, 60 to 100. Okay? Kung 190, sabi ko, emergency na yan. Maglagay kayo ng ice, ilagay nyo. So, meron akong maneuver na tinuro. In 1 minute, napababa niya yung 190 na heart rate. Okay? 192, 140, 130, and then nagpalagay pa ako ng yelo dito. Ice. Pinamassage ko yung jugular vein. Okay? Yan ang maneuver. Pang-hospital po talaga ang 190. Ayaw. Okay? So, pandemic time, mahirap pumunta sa ospital. So, maneuver. Buti na, natawagan si Doc Bry. Okay? So, maneuver, ginawa. Jugular massage. Then, ice pack sa face. 190, naging 90 ang heart rate. Within 2 minutes. Pero in-advise ko, please consult your cardiologist kasi pwedeng bumalik. Kailangan ma-monitor ang kanyang heart rate or magawa ng 2D echo, stresses, or any mga diagnostic para rule out kung merong cardiac pathology, kung may problem sa puso niya. Okay? So, mahalaga talaga may doktor na nakakaalam or kung meron kayong doktor na kilala, well, kilala niyo naman si Doc Bry. Kung naging pasyente kayo ni Doc Bry, mas madali niyo siyang makokontak. Okay? Message lang. Kung emergency, lending a hand para alam niyo kung anong gagawin pagka may emergency. Okay, so very important ang electrolytes, lalong-lalo na pagka hindi kayo yung doing yourself, by yourself, the low carb lifestyle. Marami kayong mararamdaman mga discomfort. Matatakot yung iba hindi na nagpapatuloy ng low carb. Bumabalik na sila sa high carb. Hindi nyo na kukuha ang benefit. Okay? It's much better to be guided, consult first para alam ninyo
kung tama ba yung ginagawa ninyo sa paglo-low carb. Iko-correct po natin yan. Marami po tayong magagawa para maituloy nyo ang paglo-low carb, pag-keto or carnivore, para hindi kayo matakot. Alright? So, this is the right time to ask question. Pero pag-share muna. Baka meron mga tanong yung mga kakilala nyo regarding sa low carb, sa electrolytes. Paalala lang, free health talk ulit, consultation, March 2 dito sa Shangri-La, malapit sa Philippine Arena to. Okay? March 2, Sunday, 11 a.m. Dalhin nyo po ang inyong mga laboratory. Ilista nyo na yung mga tatanong ninyo. And we'll see each other po dyan. Of course, sa March 16 po, 11 a.m. din. Okay? Cafe Agapita in Silang, Cavite. Kita-kita po tayo dyan. Bring your laboratory results. Free registration. Need natin magpa-register, no? Para alam natin kung ilan ang pupunta. Okay? Before I answer your questions, ito ang right time to, no? Yung lecture ko kanina, yung live ko kanina, is huwag niyong ituring na diagnosis. If you have health condition, please consult your trusted doctor, or if you have doing this lifestyle, the low carb lifestyle, consult physician that advocating low carb lifestyle. Mas nagkakaroon kayo ng intindihan, hindi kayo nagko-kontra. Okay? So, it will definitely boost your health. Matutulungan po kayo lalo pang maging healthy ang ating katawan. Alright, let's answer some questions. Okay. Need shockwave sa kidney stone? Well, depende, no? Kung malalaki na yan, kailangan na nga. Okay? So, paano natin i-prevent once na natanggal na yan, no, na shockwave, natanggal ang ating kidney stone? Paano natin i-prevent? Prevention is better than cure. Mahal kaya ng mga shockwave, ganyan, or surgery, mas mahal din. Okay? So, paano natin i-prevent? Fluids, please. Okay? Fluids kailangan natin. O kaya, yung mga supplements natin, baka naman sobra-sobra ng inom nyo ng supplements. It can cause crystals and kidney stones. So, ingat po. Although you're taking supplements, huwag naman overdosing yan. Okay? So, pwede kayong uminom ng electrolytes or uminom ng mga plain water din. Okay? Combination yan. Ayan. Paano po yung quantity ng ingredients? Okay, in 1 liter of water, 1/4 teaspoon of Himalayan salt or rock salt, 1/4 teaspoon of baking soda, yung ginagamit sa pagbe-bake, 1/2 teaspoon of cream of tartar, and 1/8 teaspoon of Epsom salt. Food grade. Okay. Ayan. Thank you so much sa mga nanonood and those who are sharing this live. Thank you din po. Lahat din po ng mga abangers or team replay. Thank you din. Ayan. Three weeks low carb, umatake ang vertigo. Okay. Number 1, baka hindi kayo uminom ng electrolytes ninyo. Number 2, baka naman hindi strict low carb, dirty low carb. Tigilan nyo na. Okay? Yung mga dirty low carb, pwede mag-cause din ng imbalances and mga discomfort, yung vertigo. Okay? So please, strict low carb, take your electrolytes, and sleep early. Alam mo, merong iba, no? Pag napuyat, ang daming mga nararamdaman. Kaya nga mas magandang matulog kayo na maaga, no? Tapos, yung rest, yung sleep, napaka-importante. Pagka hindi kayo nakatulog, ang bigat ng katawan, nahihilo, ang sakit ng ulo, nagmamigraine, yung iba nagpapalpitate, yung iba akala mo parang aatakin sa puso. No, you need to sleep. No? Sleep early. Alright.
Doc, ako po nag-low carb 2 months, ngayon nadapa na naman. Ang mahalaga, bumangon. No? Kailangan yata palagi nagla-live si Doc Bry para i-uplift, motivate kayong lahat na bumangon. Huwag niyo hayaang madapa. Meron akong mga pasyente, no? Doc, nag-low carb ako. Pumayat ako, nag-normal ang weight ko, 60 kilogram, ganyan. Nadapa. 3 buwan, 90 kilogram siya ngayon. Okay? So, you need to be motivated. Pumunta lang po kayo sa live ko, dito sa page ko, kung gusto niyo ng motivation. Titingnan natin ano mga problem niyo. Kasi pagka hindi niyo alam ang problem, yung iba takot magpa-laboratory. Kaso, hindi naman nila ginagawa yung tama. Okay? Pagka nakakita na sila ng pangit na mga result, doon lang sila na motivate. Kailangan ko na magbago. Okay? Ayan. Pag po nagpapalpitate and naninikip ang dibdib, electrolytes lang po ba ang need? Makinig po kayo. Sa umpisa, yes, take your electrolytes. Kung mag-subside, mawala, ibig sabihin dehydrated. Kung hindi nawala, hindi nag-subside, ibig sabihin, kailangan nyo nang magpakonsulta sa doktor. Huwag nyo ipagpilitan ang electrolytes kung hindi nalilesen. Alright? Yung iba naman, naninikip ang dibdib, pwedeng may mga health condition na. So, sip electrolytes, kung hindi nawala, check up agad sa inyong doktor, sa ER. Much better na makita kayo sa ER, makita kayo ng doktor sa ER. Tapos, okay lang pala ang mga vital signs, okay yung mga laboratory. Much better na yon na malaman natin na okay kaysa nag-iisip, ano ba to? Heart attack na ba ako? Di ba? Mas maganda, makita kayo ng doktor. Kung normal, mapauwi, much better yan. Okay? Pero sa umpisa, alam mo, maraming na-address ng electrolytes. Nawawala yung palpitation, nawawala yung sakit ng ulo, nawawala yung mga paninikip ng dibdib. Yung iba, naninikip ang dibdib, hindi nginunguya ang kanilang mga kinakaing mga pagkain. 3 nguya, 5 nguya, lunok. After eating, ang bigat ng dibdib. Doc, parang ang hirap huminga. You need to chew your food properly, savor it 20 times before swallowing. Ayan. Ano po advice nyo? Medyo mataas ang blood sugar. Okay. Kung medyo mataas ang blood sugar ninyo, please, sugar yan eh. Tanggalin nyo po yung mga pagkain na may asukal, yung mga matatamis, pagkain sa labas, kasi pagkain sa labas, hinahaluan nila ng sugar. You want to normalize your blood sugar? Eat home-cooked meal. Eat real foods. Huwag niyong lagyan ng mga asukal or mga ingredients, no, na nagpapataas ng asukal. Meron din mga pagkain, no, na hindi matamis pero nagpapataas ng sugar. So, meron akong mga pasyente, sabi ko, hindi kita bibigyan ng medication for sugar. Pero after a month, paulit natin FBS. Eto lang gagawin mo. Walang processed food. Walang sugar food, sugar drink. Pag nagawa mo yan, magno-normal ang sugar mo. O yan, kaka-follow up lang kanina, 1 month ago. Doc, eto yung laboratory ko, tinignan ko. Okay. No need for medication. Okay? Tapos, eto tinanggalan ko siya ng lipid-lowering drugs. Normal ang kanyang lipid profile. Okay? Yes. You don't need mga drugs if it is not needed. So, bakit kailangan natin ang mga gamot? Kung hindi mo makokontrol yan. Pero, bago ang mga gamot, dito, kailangan mauna lifestyle change. Baguhin nyo yung kakainin ninyo. Baguhin nyo ang lifestyle ninyo. Etong mga result ng laboratory, straighten out. No need for taking medication. Okay.
Ayun. May nagsabing pogi, mabait. Nako, thank you, Mami LV. Hello. Ayan. 1 month, 4 days, low carb. Every morning, hot water and Himalayan salt iniinom ko. Okay, if you are feeling great, continue. Okay? Kasi pwedeng yung iba mga electrolytes nasa mga pagkain ninyo. Okay? Ayan. I am a cancer patient with diabetes, unstable angina. Ngayon CKD. Yan. So bakit tayo nadadagdagan ng mga sakit natin? Uncontrolled ang sugar ninyo. Hindi nyo na alam kung saan kayo magpo-focus. Sa cancer ba? Sa diabetes ba? Sa puso kasi may unstable angina. Nalilito puro gamot ang ating iniinom. Pero yung pagkain natin, the same. Puro junk, puro processed, puro sugar. If you want to control your diabetes, eat real foods. No sugar food, no sugar drink, no processed food. Alam nyo, pag yun lang ginawa ninyo, cancer, eliminate. Unstable angina, umo-okay. Alam nyo ho ba, yung iba sa yung arrhythmia or yung irregular heartbeat, kakakain ng mga processed food. Number 1 yun. Number 2, hindi natutulog or palaging napupuyat. Ayusin nyo yung kinakain ninyo. Ayusin nyo ang tulog ninyo. Gaganda. Okay? Ngayon, complication of diabetes, CKD. Hi. Much better to consult, be guided how to do this low-carb lifestyle properly. Okay? Mahirap siya? Yes. Hoy, meron kaming minonitor nun, 60 years old, male, 100% heart block, may CKD, diabetic to, na-address. Okay. 1 year na. 1 year na siyang Okay? Doc, okay or bawal yung Dr. Berg's electrolyte? Okay yun. Kung may sodium, potassium, magnesium, okay po yun. Kaso, pricey. Mahal. Sige lang. 1 teaspoon of cream of tartar and salt sa 1, then nagtitake po magnesium supplement. Okay. Yung iba kasi, ayaw nila yung Epsom salt, no? Baka kasi yung pang foods pa ang nagagamit yung hindi yun dapat food grade. Pero kung yung iba naman hindi sila naghahalo ng food grade na Epsom salt, nagsusupplement na lang. Okay lang 'yan. Okay? Ano po dapat gawin? Lagi po ako nahihilo. Ano 'yan? Nahihilo. Ay, nawala. Nawala yung tanong. Ano po benefits ng pagpapayat? Oy, pagka-obese kayo, tinanong nyo anong benefits ng pagpapayat? Ang gaan ng feeling. Hindi mabagal ang kilos, mabilis ang kilos. Mawawala yung mga ibang mga nararamdaman ninyo. Siyempre, obesity, individual factor for cancer. Obesity, individual factor din sa CKD. Ang daming benefits po pagka pumayat kayo. Kaya nga, please, ang smoking dati, yan yung individual risk factor for cancer, ang smoking. Ngayon, natabunan na siya ng obesity. Mas marami ngayon ang obese kaysa sa mga naninigarilyo. O doon sa naninigarilyo, mas malala ang vape. Sa totoo lang. Okay? Mas malala ang vape. Chemical po yan. Pero much better, wala nang magsisigaret. Okay? Doc, CKD5 dialysis po ako. Ano po yung pwede kong kainin na low carb, Doc? Please, Doc, sana mapansin. Okay. Yung mga dapat nakakainin ninyo, puro lutong bahay. Pero syempre, ililimit natin ang protein. Ko-compute yan, kaya kailangan nyo ng consultation. Tapos, it's either, mamili kayo sa fats and veggies. Much better fats. Kasi bakit fats? Huwag kayo matakot sa fats. Bakit fats ang binibigay ko? Mas yung satiety, mas mahaba, hindi kayo nagugutom.
Unlike pagka-vegetable, palagi kayong gutom. Pero it's your choice pa rin. Okay? Yung iba kasi, no? When they eat fats, in-advise or in-instruct na fats lang ang kakainin, pero sa kanyang kalooban, sa kanyang isipan, takot na takot siya, might as well not eat that. Kasi your cortisol will increase. Kumakain ko yung fats, so takot na takot kayo, ataking kayo sa puso, ganyan, no? Kung hindi pa rin kayo mag-get over na huwag matakot sa taba. Kung natatakot pa rin kayo sa taba, piliin nyo lang yung vegetable. Okay? Kaysa naman, ang taas-taas ng cortisol nyo. Alam nyo, pagka mataas ng cortisol niyo, inflammation. Hindi rin umu-okay. Kaya nga yung mga nagla-lifestyle change, dapat mababa na ang cortisol. So kung meron kayong mga health condition, pababain pa rin natin ang cortisol. Kasi pagka mataas ang cortisol, paano ba pinapataas ang cortisol? Anxiety, depression, angry. Pagkagalit, cortisol. Inflammation po yan. Kailangan bawal magalit. Huwag kayong magalit. Mga naglo-low carb, hindi dapat nagagalit yan. Kung nagagalit kayo palagi, hindi kayo naglo-low carb. Okay? Ang haba-haba ng pila, hindi ka nagugutom, hindi iinit ang ulo mo. Yung mga malakas sa mga carbohydrates, sa mga carbs, mga sugar, pag pumila sila, ang haba-haba ng hinihintay nila, mag-excuse. Bakit? Sumasakit na ang ulo, no? Naiirita na, kailangan na nilang kumain. Pero sa mga naglo-low carb, hindi. Kaya, yung mga magagalitin na low carb, dapat hindi. Okay. Ayan. Wala pa ako ngayon itatanong. Wait ko pa ang result ng MRI ko sa cervical spine. Punta ako sa March 2 from Army Fort Bonnie. Mukhang nasa Army siya. Sige po. Ipag-pray natin na okay ang MRI mo. Alam mo, prayer moves mountain. Napaka-importante ang dasal. Okay? Pagdasal natin na itong mga result ninyo maging okay. Right? Lower right abdomen ko tuwing delay po ako kumain. Pagka lower right abdomen, appendix po yan So, make sure hindi kayo nilalagnat. May mga symptoms yan. So, chew your food properly 20 times before swallowing. Okay. Multiple myoma, ovarian cyst, toxic thyroid nodules, pwede po ba makuha sa low carb? Try ninyo. Because many doing low carb, their nodule decreased. Ovarian cyst disappeared. Multiple myoma, okay. Well, depende sa age yan. Kung nag-stop na ang inyong menstruation, do not worry about the myoma anymore. Pero delikado kasi yan pagka may menstruation kayo, pagka-bleeding, sobrang bleeding yan. Pero yung mga nodules, yung mga ovarian cysts, lumiliit, nawawala. Okay? Doc, okay ba Doc? May diabetes ka tapos nag-cardio. Eto kahit may health conditions po kayo kailangan natin ng exercise. Hindi naman kailangan very strenuous. Kung sedentary kayo, you can start from walking. Walking lang, okay na yun. Cardio po yun. Much better nga, swimming. Pero kung hindi tayo marunong lumangoy, walking lang. Okay na yun. Kung overweight tayo, obese 2, obese 3, no? Or morbidly obese, bicycle, stationary bike. Mas hindi strenuous sa ating mga tuhod or sa mga ankle natin. Okay? Yan. Paano po nagkaka-gallstone pag nag-low carb, Doc? No! Hindi po. Okay? Tandaan po ninyo marami na po nagkakaroon ng gallstone kahit hindi naglo-low carb, kahit high carb yan.
Kasi ang gallstone, no, nagkakaroon ng gallstone tayo kung walang bile na lumalabas sa ating gallbladder. Siyempre, mataas ang cholesterol. Pag mataas ang cholesterol natin, lumalabas ang bile. Okay? Ngayon, pagka hindi lumabas ang bile, nagkakaroon ng stagnation or nagkakaroon ng bile stasis. Yan yung nagiging gallstone. So, wag niyong iisipin na pag mataas ang cholesterol niyo, magkakaroon na kayo ng gallstone. Wrong. Mali. Kailangan, mataas ang cholesterol, walang bile. Pero meron tayong bile na ilalabas. Okay? So, doon sa mga naglo-low carb, paano natin maiiwasan magkaroon ng gallstone? Kinig. When you do low carb, nagfa-fasting kayo, no? Yung iba, kasi nagfa-fasting. Marami nagsasabi, nagkakos ng gallstone. When you break your fasting, make sure that you break your fasting using protein and fats. Pag extended fasting, mag-broth muna kayo. Huwag niyong i-break ang fasting niyo ng sugar, ng high fructose na mga pagkain, no? Mga sugary food, sugar drink. Huwag. Yan yung magkokos ng gallstone. Okay? Okay, yan. Yes, makes sense sa mga sinasabi ni Doc. Sa totoo lang, no? Nung nag-low carb ako, ginawa ko sa sarili ko, tapos ginawa ko sa mga naglo-low carb, tinuro ko, mas nag-improve ang kanilang health. Sa totoo lang. Kaysa nung dati, no, pagka mataas ang mga result, bibigay agad ako ng gamot. Gamot agad, gamot, yes. Ang problem, when they come back to me after 3 months with repeat laboratory, how come, nagbigay na ako ng gamot noon 3 months ago, how come hindi na-address yung problem nila? Taas pa rin. Oy, ano to? Bakit nagtataasan pa rin? O di, ang tendency ko naman dati, I will add another medication, ha? Dadagdagan natin. Babalik ulit. Hindi na-address. So, anong gagawin ni Doc Bry? I-refer na kita sa specialista. Kasi hindi ko na alam anong gagawin natin. Bakit pataas ng pataas ang mga result na to in spite of taking your medication? Nag-umpisa tayo sa isa. Ngayon, 3 na yung medication natin. I need you to be referred to a more knowledgeable specialist. Ngayon, nung natutunan ko ang low carb, no? Natutunan ko tong lifestyle na to, doing fasting, exercise, no? Gumagaling. Ang galing, sabi ko, complicated cases, bakit umaayos ang health niya? Bakit nag-i-improve? That is the question dati sa akin. So, totoo nga. This is what we call preventive medicine. Preventive medicine. I-prevent muna natin na lumala ang inyong mga sakit. Okay? Yan dapat ang ginagawa tama. Okay? Change your lifestyle. Ano ba nagkokos ng pagtaas ng sugar? It's what you eat. Address natin yan. Your sugar will go normal. Not needing medication. Okay? So, ako lang po, no? Marami po dyan mga doctor. Nagbabawas din ng medication kung kailangan. If there's a data, no? Diyan lang ako nagtatanggal ng mga medication. Kung merong data na nagsasabi, no need for medication. Kasi, ang ginagawa ko, follow up pa rin yan after 3 months. Pag normal tong sugar nyo, HbA1c normal, no need ang sugar. Second time, normal sugar, normal ang HbA1c, congratulations. You can eat dun sa kosher food list, pero pag sinabing kosher food list, in moderation yan. Ang moderation ni Doc Bry, there will be days na hindi ka kakain nito. Or else, babalik yung cravings mo,
yung pagkain mo ng caution, magiging daily na yan. Mas masasapawan mo na yung nasa safe food list. Okay, so choose, no? Choose wisely. Yung walang medication, yung iba kasi, makakain ko yung mga pagkain na yan. May gamot naman akong iinumin. But then, hindi nag-i-improve ang inyong mga result. Hindi nag-i-improve ang inyong health. So, yung medication nyo will multiply. Okay? Yan. Normal po uric acid level ko pero masakit talampakan ko. Baka naman dehydration, sip your electrolytes. Okay? Yes, low carb kasi mga inflammatory foods. Tinatanggal niyan. Okay? Okay, 1,200 creatinine, 3 times week dialysis. Bakit ayaw bumaba kahit puro vegetable kinakain? Okay. Ano pa yung mga ibang kinakain ninyo? Kasi kung vegetable man, saan nyo niluto? Baka naman sa canola oil or sa mga toxic oil. Or baka ang vegetable nyo luto sa labas, sa restaurant. When you eat your food, if you are CKD, nagda-dialysis, lutong bahay, tanggalin nyo po yung mga ingredients na very toxic. Okay? Salt and pepper, herbs and spices, yan ang gamitin ninyo. Then, baka naman, kaya hindi bumababa, hydration, fluids, baka naman hindi kayo umiinom ng sapat na tubig. Pwede kayo ma-dehydrate. Pag na-dehydrate, nadadamage din ang kidney. Ito lang po, if you are diabetic, if you are hypertensive, kung hindi nyo nakokontrol ang hypertension nyo, hindi nyo nakokontrol ang sugar ninyo, hindi okay ang creatinine ninyo. Tataas pa rin yan. You need to control your sugar, you need to control your blood pressure. Ang ganda effect niyan sa CREA. Okay? Bababa ng bababa yan. Okay, ano pa? Okay, FT3, FT4 higher by 1 point. Pero normal TSH considered may hyperthai. Ako hindi ko muna i-consider yun ha. 1 point lang. Hindi ko muna i-observe natin. Mag-strict low carb po kayo. Tingnan natin after a month. Okay? Huwag nyo munang ano yan. Actually, FT4 ang lang titingnan ko, hindi na yung FT3. Okay? So, continue lang. May iba nga akong 0.1 lang ang difference no sa normal, 0.1. Hindi ako magbibigay ng medication. Observe lang natin. Then, do the strict low carb, hydrate, sleep well. Okay? Matulog na mabuti. 7 to 8 hours. Tingnan natin. Exercise, yes. Okay? Bilateral renal parenchymal disease. Okay. Yan po yung mga CKD, no? So, tingnan natin ang CREA, ang EGFR ninyo. Live healthy. Eat real foods. Tanggalin nyo na ang mga junk foods. Tingnan natin. Let us observe. Gawin nyo muna ito bago natin masasabi, pwede bang maging normal? Kasi kahit nasabihin ko, pwede nating pababain ang creatinine ninyo. No? Kaso hindi nyo naman ginagawa yung dapat gagawin. Hindi rin mangyayari yan. It will be up to you. You will be still in charge of your health. Motivation kami, guidance, recommendation. Kayo pa rin ang gagawa. Okay? Kaya kung meron kayong health condition, gawin ang tama. Kung sakaling tama, sa tingin ninyo, tama itong gagawin ninyo, makikita nyo sa resulta. Kung hindi nag-improve, may mali kayong ginawa. Okay? Maayos yan. Basta tandaan ninyo, habang may buhay, may pag-asa, ha? Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kasi pagka nawalan kayo ng pag-asa, period. Tapos na. Tuloy-tuloy na yan. Hanggat may willpower tayo, nagagaling, sa panahon ngayon, no? Kahit gaano kakomplikado
ang situation ninyo. Gaano kahirap ang situation ninyo. Believe that you will be healed. Magulat kayo. With prayer, no? With conviction, nagagaling kayo. Magkakagulat na tayo, gumagaling na kayo, ha? So, maniwala po kayo. Okay? Yan. Ano ang dapat kong gawin o kainin kung mataas ang LDL? Pag mataas po ang LDL, continue the strict low carb. You can lower your LDL by doing fasting and doing exercise. Okay? Mahalaga yung triglycerides nyo, ha? Binanggit nyo lang LDL, pero kamusta naman ang trigly nyo at HDL? Husband ko po, maintenance AMLO, 5 mg per mataas pa rin BP. Pero going 2 weeks LC, doon pa lang nag-normal BP niya. Woo! Very good! Amen. Diba? If you believe, ayan na yun. Yan nyo. Nag-low carb siya, 2 weeks pa lang. Nag-normal agad yung BP. Meron kayong nakakain na inflammatory. Pero nung nag-low carb na, tanggal yan, okay na. Okay, kailangan pa ba diretso gamot? Yes. I-journal nyo ang inyong blood pressure for 1 month or 2 months. Then consult your doctor. Re-reviewin niya ang inyong blood pressure. Hindi pwede yung 1 week lang, 2 weeks lang na puro normal ang BP. No, kailangan at least 1 month. 1 month, 2 months. Re-reviewin ko or re-reviewin ng doctor nyo ang BP. Then, doktor lang po ang mag-a-adjust dyan. Ha? Okay, anong magandang vitamins sa laging pagod? Okay, pag pagod, rest. Pag gutom, food, real food. O, pinag-ano yan, ha? Kasi yung iba, pagod, kain ng kain. No. Pag pagod, magpahinga. Okay? Anong pahinga? Well, kung midday, nap, 20 minutes. Maximum na yon 20 minutes. Pero, kailangan nyo na matulog na maaga. Bawal ang puyat. Okay? Hindi po yung pagod, kumain. Hindi. Pag gutom, kumain. Pag pagod, magpahinga, matulog, magnap. Kaiba po ang gagawin ninyo. Okay. 64 ang SGOT ko. Ano po best way para bumaba? Magandang tanong yan. Okay. Tanggalin nyo lahat ng fruits except strawberry and avocado. Okay? Lahat ng fruits, lahat ng sweetener, lahat ng may sugar. Oh, naalala ko tuloy. Sucrose, fructose, lactose, glucose. Tanggalin ninyo. So, kainin nyo home-cooked meal. Lutong bahay. After a month, paulit nyo ang SGOT. Tingnan natin kung magna-normal. Oh! Dati kasi number 1, alcohol, ha? So, baka naman umiinom kayo. Tanggalin nyo na yung alcohol. Okay? Uy! 2 taon na ako naglo-low carb. Ang BP niya 90/70. Uy! Aba, kailangan mo nang mag-adjust ng medication dyan. Kung isang buwan, puro 90/70, ha? Pwede na, mag-adjust. Kung isang buwan, 2 buwan, ganyan ang BP natin. Okay? Pa-consult po kayo para mabigyan kayo ng additional mga advices. Okay? Ano ang best time sa pag-OMAD? Listen to your body. Okay. Madalas, no, pagka-busy kayo, doon na nangyayari ang OMAD. Sa sobrang trabaho, nakalimutan nyo nung kumain. Magugulat kayo, uy, mukhang mag-OMAD ako. Okay? Listen to your body. Kung nahihilo, sakit ang ulo, nanlalata, nanghihina, make sure hydrated kayo. Kung hindi, baka gutom na. So, break your fast. Huwag natin pagpilitan ang 24 hours, 48 hours, 36 hours fasting kung ang katawan natin ay bumibigay. Okay?
Baka mag-blackout kayo niyan. Okay. Ayan. Side effect ng OMAD ko, Doc, antok lang talaga ako. Okay lang ba? Okay. Usually, pagka tama ang low carb, very energetic, hindi inaantok. So, pagka inaantok yan, either ngayon pa lang nag-i-streak, or baka madalas ng OMAD, or baka naman madalas ng puyat. Marami factors, kaya kailangan interviewin po ng interviewin eh. Okay? Is it okay to consult a psychiatrist? Di po ba maka-affect medicines pag-review for boards? Teka. Medicine sa pag-review, maka-affect medicine sa pag-review for boards. Ano yun? Mga gamot. Yes, syempre may mga side effect ang mga gamot natin. If you are reviewing, kung may mga health condition kayo, no? Palaging puyatan blues yan. Actually, much better talaga mag-review kayo for boards, complete ang sleep. Mas na-absorb natin ang mga nasa libro. Okay? Hindi nyo kailangan magpuyat. Kailangan nyo lang i-maximize yung time. Okay? Pag-aaral lang. Baka naman meron mga sideline pa. Okay, yan. Anong benefit daw ng baking soda sa electrolytes? Okay. Ang baking soda po, no? It alkalinizes your acidic body. Alam nyo, ang katawan natin pagka may mga health condition, may mga complicated na mga sakit, ginagawa niyang acidic ang katawan. So, baking soda will help alkalinize your acidic body. Okay? Ano ang solution sa allergy? Okay, number 1, tanggalin nyo muna ang nuts. Sa pagkain muna to, no? Most common cause ng allergy sa katawan natin, mga processed food. Ayan, yun po yung mga easy to cook. Tapos, tanggalin nyo ang nuts, seafoods, shells, tanggalin nyo rin. Pagka hindi pa rin na-address ang inyong allergy, tinanggal nyo na itong mga pagkain na to. Titingin naman kayo sa inyong environment. Ano ba yung environment nyo? Marami bang construction? No? Maalikabok ba? Marami bang mga pets, mga mababalahibo? Okay? Yan ang pwede mag-cause ng mga allergy. Okay? Ayan. I am having anxiety, panic attacks. Nako. Someone to talk to. Tumawag po kayo ng pwede nyong kakwentuhan. Usually, sa mga anxiety or panic attack, meron lang kayong makausap na address na natin. Day 23 ko na po sa low carb, from 70 to 60. Medyo mabilis po nabawasan ng weight. Kaso napansin ko, Doc, 3 days na stuck sa 60. Yung weight ko, normal lang po ba yan? Yes. Ibig sabihin, yung water sa katawan natin, yun na yun natanggal natin. So, paano natin mabawasan yung timbang kung overweight pa? Do fasting na, or kailangan nyo na mag-exercise. Kasi ano na, ilang days? 23, so almost 1 month. You can do walking, starting walking na kayo. Okay? So, yun po. How much protein is recommended for someone with stage 3 CKD? Kailangan po natin ng consultation, i-compute natin yan, depende yan sa timbang ninyo. Okay? So, electrolytes is very important to us, lalo na sa mga beginner. So, you need, bago kayo mag-start ng journey ng low carb, keto or carnivore, prepare your electrolytes. Yan ang magsasalba sa inyo. Malesen yung mga nararamdaman yung discomfort, and or yung iba, mawala. Okay? Importante ang electrolytes. Sip-sip lang po, huwag tutunggain. Kung hindi, ihi kayo ng ihi. So, always remember to be the best version of yourself with the right mindset, proper low-carb nutrition, fasting, and active lifestyle. Adapt, and you will definitely evolve. Ingat po kayo dyan. God bless. Bye!